Huwag mong dungisan ang mamahaling tiles ko ng marumi mong tsinelas, Christina. Look at yourself. You look like a wet stray dog. Ang boses ni Doña Matilda ay tila talim ng yelo na bumaon sa pandinig ni Christina. Nakatayo siya sa engrandeng tarangkahan ng mansyon ng mga Santana, basang-basa ng ulan, habang yakap-yakap ang isang plastik na lalagyan ng arroz caldo. Mainit pa ito, ramdam niya ang singaw ng luya at pagmamahal na itinimpla niya para kay Steven. Sa kabilang kamay, maingat niyang hinahawakan ng isang sobre, ang unang larawan ng kanilang mga anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Ngumiti si Christina, isang ngiting pilit na pilit dahil sa pangangatog ng kanyang mga labi. Sabi ni Steven, mahilig ito sa lugaw kapag umuulan. Sabi ni Steven, siya ang buhay nito. Nandito lang po ako para kay Steven, ma'am. Gusto ko lang pong ipakita sa kanya ang ultrasound ng kambal at saka ipagluto ko sana siya ng paborito niya. Isang nakatutulig na katahimikan ang sumunod. Tanging ang bagsak lang ng ulan sa semento ang naririnig. Humakbang si Matilda palabas ng pinto. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumasakal sa amoy ng luya at bawang na dala ni Christina. Walang babala niyang hinablot ang plastik na lalagyan at hinayaan itong mahulog sa paanan ni Christina. Ang takip ay natanggal at ang mainit na lugaw ay humalo sa maruming tubig ulan sa sahig. Ang pagkaing pinaghirapan ni Christina ay nagkalat, tila isang sugat na bumukas sa puting marmol ng mansyon. Steven is gone, you stupid girl. He left for the States yesterday to marry a woman of his own status. Did you really think a Santana would settle for a surrogate like you? You're just a vessel, Christina. Isang lalagyan na kinuha ang laman at pagkatapos ay itatapon na sa basura. Nanigas ang buong katawan ni Christina. Ang lamig ng ulan ay tila naging karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang sobrang hawak niya ay unti-unting nababasa. Ang imahe ng dalawang maliit na buhay sa loob ay tila lumalabo na rin gan ng kanyang pag-asa. Hindi magagawa ni Steven yon. Mahal niya ako. Sabi niya, bubuo kami ng pamilya. Naglabas si Matilda ng isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag at walang awa itong isinaboy sa mukha ni Christina. Ang mga papel na pera ay tumama sa kanyang pisngi bago lumubog sa kumunoy ng lugaw at putik sa sahig. Take the money and disappear. Iyan na ang bayad sa pagod mo. Huwag mo nang susubukang hanapin ang anak ko dahil kahit anong gawin mo, you will always be nothing but a dirty poor girl who sold her womb. Now get out before I call the security. Bumagsak ang pinto. Ang tunog ng pagkakandado nito ay tila hatol ng kamatayan sa puso ni Christina. Napaluhod siya sa basang semento. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa matinding hiya ay nagsimulang mamulot ng mga basang pera mula sa putikan. Kailangan niya ito para sa mga bata. Para sa mga anak na itinakwil bago pa man masilayan ang mundo. Habang hinihimas ang kanyang tiyan, isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa kanyang balat lupa hanggang sa kanyang likuran. Hindi ito ang kirot ng gutom. Ito ang kirot ng isang katawan na nagsisimulang sumuko sa ilalim ng bigat ng kawalan ng katarungan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang lalagyang pwedeng tapakan kapag wala ng pakinabang. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang luha, habang ang anino ng mansyong dati ay itinuturing niyang langit, ay tila isang dambuhalang halimaw na lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng dilim at bagsak ng langit, naramdaman ni Christina ang isang malakas na sipa mula sa loob. Isang paalala na kahit iniwan siya ng buong mundo, may dalawang buhay na sa kanya lang umaasa. Dahan-dahan siyang tumayo. Bitbit ang basang sobre at ang nadungisang dangal. Hindi siya sisigaw. Hindi siya magmamakaawa muli. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, sa mansyong yon, ang bawat patak ng dugo na nagsimulang dumaloy sa kanyang binti ay naging tinta ng isang pangakong hindi kailanman mabubura. Ang bawat hakbang ni Christina pabalik sa kanyang barong-barong ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog.
Ang ulan ay hindi tumitigil. Tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib. Ngunit ang lamig nito ay hindi kayang palamigin ang nag-aapoy na sakit sa kanyang puson. Hawak niya ang basang bundle ng pera sa kanyang dibdib. Ang perang naging kapalit ng kanyang dignidad, habang ang kabilang kamay ay nakakapit sa mga dingding ng mga kapitbahay upang hindi mabuwal. Nang marating niya ang kanyang maliit na dampa, ang amoy ng luma at basang kahoy ang sumalubong sa kanya. Walang kuryente. Tanging ang kidlat lamang ang nagbibigay ng panandaliang liwanag sa loob ng silid, kung saan ang tulo ng ulan mula sa bubong ay bumubuo ng maliliit na lawa sa sahig. Isang matinding kirot, mas matalas at mas malalim kaysa sa ano pa mang naramdaman niya, ang nagpabagsak sa kanya sa banig. Ramdam niya ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang mga binti. Ang hudyat na ang kanyang mga anak ay hindi na makapaghihintay sa isang ospital na hindi niya kayang bayaran. "Aling Nena, tulong po. Aling Nena." Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa pagod. Ngunit ang desperasyon ng isang ina ay sapat na upang marinig ng kanyang kapitbahay. Maya-maya pa, ang pinto ay bumukas at pumasok ang matandang babae. Bitbit ang isang gasera at ilang pirasong lumang kumot. "Diyos ko, Christina, bakit ngayon pa? Masyado pang maaga." Hindi na nakasagot si Christina. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa himaymay ng banig. Ang bawat pag-ire ay tila pagpunit sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng dilim, habang ang hangin ay humahampas sa kanilang dampa, wala siyang ibang iniisip kundi ang mukha ni Steven, ang lalaking nangakong hahawakan ang kanyang kamay sa sandaling ito. Ngunit ngayon ay nasa piling na ng iba. "Iri pa, Christina. Malapit na ang isa. Please, hold on, anak." Ang pagmamakaawa ni Aling Nena sa gitna ng panik. Walang gamot na pampamanhid, walang malinis na kagamitan. Tanging ang gupit ng gunting na kinalawang at ang tapang ng loob ang naroon. Ang unang sanggol ay lumabas sa gitna ng isang malakas na kulog. Ang pag-iyak nito ay hindi isang ingay lamang. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa mundong nais silang burahin. Ngunit hindi pa tapos. Ang pangalawang sanggol ay tila nag-aalinlangan. Ang tibok ng puso ni Christina ay bumibilis habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. "You can do this, Christina. Think of your babies. Huwag kang susuko ngayon." Ang madiing sabi ni Aling Nena habang pinupunasan ng pawis at luha sa mukha ng dalaga. Sa huling lakas na nakuha niya mula sa kailaliman ng kanyang galit at pagmamahal, ibinigay ni Christina ang lahat. Ang pangalawang tinig ay sumali sa una, isang magandang koro ng buhay sa gitna ng isang miserableng gabi. Nang ilapag ni Aling Nena ang dalawang maliit na katawan sa kanyang dibdib, ang init ng kanilang balat ang naging gamot sa naninigas na katawan ni Christina. Ang mga ito ay maliliit, kulubot, at puno ng dugo. Ngunit para sa kanya, sila ang pinakamagandang bagay sa gitna ng kanyang gumuhong mundo. Ang gagwapo ng mga anak mo, Christina. Kamukhang kamukha ng kanilang ama. Ang pangalan ni Steven ay tila isang lason na bumalik sa kanyang gunita. Tiningnan ni Christina ang kanyang mga anak. Dalawang lalaki na may parehong hugis ng ilong at mga mata ng lalaking nanalanta sa kanya. Doon, sa ilalim ng tumutulong ulan, ang kanyang awa sa sarili ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Kinuha niya ang gunting mula sa kamay ni Aling Nena. Gamit ang nanginginig na kamay, siya mismo ang pumutol sa huling ugnayan ng kanyang mga anak sa kanyang nakaraan. "Hinding-hindi ko hahayaang maranasan niyo ang pait na dinanas ko," bulong niya habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa noo ng mga sanggol. "Mula ngayon kayo lang at ako. Wala kayong ama." Patay na siya sa sandaling ito. Habang ang liwanag ng bukang liwayway ay unti-unting sumisilip sa mga siwang ng dampa, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Ito ang katahimikan bago ang isang bagyong mas malakas,
Ang bagyo ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang mga anak. Samantala, sa isang malayong isla, isang lalaki ang dinala ng alon sa pampang. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at ang kanyang isipan ay tila isang puting papel na nabura ng alat ng dagat. Wala siyang pangalan, wala siyang alaala. Ang tanging bitbit niya ay ang matinding kirot sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. 4:00 pa lang ng madaling araw, ang usok mula sa nagbabagang uling ay yumayakap na sa payat na katawan ni Christina. Ang amoy ng gata ng niyog at nasusunog na dahon ng saging ay humahalo sa pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Sa loob ng 3 taon, ito ang kanyang naging buhay, ang paggawa ng kakanin upang itawid ang gutom ng kanyang 2 anak, sina Nathan at Noah. Christina, ang bibingka mo, parang ang pait yata ngayon. Katulad ng kapalaran mo. Isang matalim na tawa ang narinig niya mula kay Aling Belen, ang may-ari ng pinakamalaking sari-sari store sa barangay. Hindi kumibo si Christina. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng mga tinda sa Bilao. Ramdam niya ang mga tinging mapanghusga ng mga kapitbahay, mga matang tila naghahanap ng butas sa kanyang pagkatao dahil lamang siya ay isang inang walang asawa. Sa bayang ito, ang isang babaeng iniwan ay tila isang mantsa sa malinis na tela. Hayaan mo na sila, ma'am. You're doing great. Bulong ni Nathan, ang panganay, habang hinihimas ang kamay ng kanyang ina. Sa edad na 3, ang bata ay may katalinuhang tila kinuha sa bigat ng kanilang buhay. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang marupok na salamin na madaling mabasag. Habang naglalako si Christina sa ilalim ng matirik na araw, isang marangyang sasakyan ang dumaan at nagwisik ng maruming tubig mula sa kanal patungo sa kanyang bilao. Ang lahat ng paninda, ang bunga ng kanyang puyat at pagod, ay nadungisan ng putik. "Ay sorry, hindi ko napansin na may naglalako pala ng basura dito," sabi ng driver na nakauniporme ng mga santana. Ang tawa mula sa loob ng sasakyan ay sapat na upang malaman ni Christina na hindi yun aksidente. Ang mga tauhan ni Matilda ay tila mga aninong nakabantay upang tiyaking hindi siya makakaahon. Tumigil ang mundo ni Christina. Tiningnan niya ang mga nadungisang kakanin. Ang bawat piraso ay katumbas ng isang baso ng gatas, ng isang pirasong gamot, ng pangarap niyang makabili ng bagong tsinelas para sa mga anak. Ang kanyang kamao ay naganggit-ngit, ang kanyang gigil ay tila bulkang handang sumabog, ngunit pinigil niya ito. Ang hiya ay wala na. Ang natira na lamang ay ang hapdi ng kawalan ng katarungan. Pag-uwi niya sa dampa, isang mas masakit na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Si Noah, ang bunsong masakitin, ay nanginginig sa taas ng lagnat. Ang kanyang balat ay tila nagbabagang bakal sa init. "Mama, masakit po ang ulo ko," mahinang daing ng bata. Dali-daling binuksan ni Christina ang kanyang itinatagong lata ng biskwit kung saan niya inilalagay ang kanyang mga ipon. Pagbilang niya, ang mga barya at lukot-lukot na papel ay hindi man lang aabot sa kalahati ng kailangan para sa check-up at gamot sa bayan. Ang bawat sentimo na pinaghirapan niya ay tila isang insulto sa tindi ng pangangailangan ng kanyang anak. Hindi sapat. Hindi kailanman magiging sapat ang pagiging marangal sa mundong ito. Bulong niya, habang ang luha ay tuluyan ng pumatak sa mga barya. Tiningnan niya ang 2 anak na natutulog ng magkayakap sa manipis na banig. Ang kanilang mga muka ay tila mga anghel sa gitna ng impyerno. Doon, sa katahimikan ng gabi, binuo ni Christina ang isang desisyong alam niyang babago sa kanyang buhay. Isang desisyong ikinakatakot niya, ngunit kailangan niyang yakapin. "Kailangan nating umalis dito, Nathan, Noah. Pupunta tayo sa Maynila. Doon, kahit anong dumi basta may pera, mabubuhay tayo." Sa kabilang banda, sa madidilim na eskinita ng Maynila, isang lalaking nagngangalang Aldrin ang nakatayo sa harap ng isang maingay na club. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon,
Ang kanyang kamao ay puno ng sugat mula sa pakikipaglaban. Siya ang pinakamahusay na bouncing o bouncer ng organisasyon, isang taong walang nakaraan at walang takot sa hinaharap. Hindi niya alam kung bakit tuwing umuulan, tila may naririnig siyang boses ng isang babaeng tumatawag sa kanyang pangalan sa gitna ng isang panaginip na hindi niya matandaan. Ang tadhana ay nagsisimula nang ihabi ang kanilang mga landas sa gitna ng liwanag ng neon at amoy ng alak. Hindi ang mga bituin ang nagbibigay ng liwanag sa Maynila, kundi ang mga naglalakihang neon lights na tila mga gutom na matang nag-aanyaya sa mga kaluluwang ligaw. Para kay Christina, ang bawat kislap ng Pulava Azul sa labas ng Club de Velvet ay tila babala ng panganib. Ngunit ang bawat hininga ng kanyang anak na si Noah, nahirap sa paghinga ang nagtulak sa kanya upang pumasok sa mundong ito. Ayusin mo ang tindig mo, Christina. Hindi ka na naglalako ng bibingka rito. You're a server now. Isuot mo yan at huwag kang mag-iinarte. Ang boses ni Madam Sonia, ang may-ari ng club, ay kasing talim ng kanyang pulang kuko. Nakatayo si Christina sa harap ng salamin. Halos hindi niya makilala ang sariling refleksyon. Ang suot niyang pulang bestida ay masyadong maikli, tila kulang sa tela upang takpan ang kanyang dangal. Ang makapal na kolorete sa kanyang muka ay parang isang maskarang nagtatago sa kanyang tunay na pagkatao. Isang inang desperada. Ramdam niya ang lagkit ng sahig na hinaluan ng natapon na alak at usok ng sigarilyo na tila dumidikit sa kanyang balat. Kaya ko to. Para kay Noah. Para kay Nathan. Bulong niya habang ang kanyang kamay ay nanginginig sa paghawak sa tray. Sa loob ng club, ang bawat tibok ng bass ng musika ay ramdam niya hanggang sa kanyang mga buto. Tila isang mabilis na pintig ng pusong naguguluhan. Sa gitna ng dilim at usok, nakita niya ang mga lalaking nagtatawanan. Ang kanilang mga mata ay tila mga lobong naghahanap ng mabibiktima. Hoy miss, isang bote pa rito. At bilisan mo, huwag kang parang pagong. Sigaw ng isang lalaking malaki ang tiyan habang pilit na hinahawakan ang baywang ni Christina nang dumaan siya. Umiwas si Christina, ang kanyang sikmura ay bumaliktad sa amoy ng hininga ng lalaki na amoy bulok na alak. Sandali lang po, sir. Ang kanyang tinig ay halos mabasag sa takot. Anong sandali? Halika rito. Maupo ka muna. Mas malaki ang kikitain mo kung papasayahin mo ako kaysa sa pagdadala ng tray na, yan. Muling hinila ng lalaki ang kanyang braso ng mas mahigpit hanggang sa maramdaman ni Christina ang hapdi ng pagkabaon ng mga daliri nito sa kanyang balat. Bitiwan niyo po ako. Pakiusap. Ang pakiusap ni Christina ay nalunod sa ingay ng paligid. Ngunit bago pa man makagawa ng mas malalang galaw ang lalaki, isang malaking anino ang bumalot sa kanilang lamesa. Isang malamig na hangin ang tila dumaan at ang ingay sa paligid ng lamesang yon ay biglang napawi. Ang sabi niya, bitiwan mo siya. Ang boses ay mababa, baritono at puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Tumingala si Christina at tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakatayo sa harap niya ang isang lalaking nakaitim. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat, ngunit kasing lalim ng gabi. Si Aldrin, hindi siya kumikilos, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang mapabitaw ang lalaking lasing. Tumingin si Aldrin kay Christina. Walang emosyon ang kanyang mukha, walang bakas ng pagkilala, ngunit sa kaibuturan ng mga mata nito, may isang kislap ng kalituhan na tila isang kandilang pilit na nagniningas sa gitna ng bagyo. Security! Ilabas ang taong ito. Hindi tayo tumatanggap ng mga hayop dito. Ang utos ni Aldrin sa kanyang mga kasamahan, habang ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa mukha ni Christina. Naiwang nanginginig si Christina. Ang init ng hawak ng lalaking lasing ay napalitan ng isang kakaibang kaba nang magtama ang kanilang mga mata ni Aldrin. Ang amoy ng pabango nito
Isang pamilyar na amoy ng dagat at sandalwood ay tila isang susi na nagpumilit na magbukas ng isang nakasarang pinto sa kanyang alaala. Sa Steven, ang halos pabulong na tanong ni Christina, ang kanyang puso ay tila gustong tumalon mula sa kanyang dibdib. Tumingin si Aldrin sa kanya. Ang kanyang kilay ay nagsalubong. Sino si Steven? Aldrin ang pangalan ko. Mag-ingat ka sa susunod, miss. Hindi sa lahat ng oras ay narito ako para iligtas ka. Tumalikod si Aldrin at naglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat na tila nagpayanig sa puso ni Christina. Habang pinapanood niya ang paglayo ng lalaki, isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang ulo. Alam niyang siya iyon. Ang mga mata, ang tindig, ang paraan ng pagsasalita. Ngunit bakit tila siya ay isang estranghero sa sarili niyang mahal? Hindi pa nakakabawi si Christina nang biglang magkagulo sa kabilang panig ng club. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa VIP section. Isang boses na hinding-hindi niya malilimutan kahit sa kabilang buhay. I want the reports now. I don't care who you have to kill to get them. Nanlaki ang mga mata ni Christina. Sa itaas ng mezzanine, nakita niya si Matilda Santana, nakasuot ng itim na tila isang reyna ng kadiliman, nakikipag-usap sa isang lalaking nakamaskara. Ang panganib ay hindi na lamang nasa paligid ni Christina. Ito ay narito na mismo, humihinga sa parehong hangin na kanyang nilalanghap. Ang bawat tibok ng puso ni Christina ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Nang makita ang anino ni Matilda sa itaas ng VIP section, mabilis siyang umurong sa madilim na pasilyo ng mga tauhan. Ang lamig ng semento sa pader ay tumagos sa kanyang likuran. Ngunit wala itong panama sa lamig na nararamdaman niya sa ideyang mahanap siya ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Anong ginagawa mo rito? Bawal ang mga server sa hallway na ito. Ang boses na yon ay muling nagpatigil sa pagdaloy ng dugo ni Christina. Si Aldrin. Nakatayo ito sa tapat ng pintuan ng service exit, hawak ang isang puting tela na nakabalot sa kanyang kanang kamao na may bahid ng sariwang dugo. Tila galing lang ito sa isang pakikipag-away. Sorry, may iniwasan lang ako. Pabulong na sagot ni Christina. Ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwasan ang matatalim na tingin ng lalaki. Ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, nakita niya ang sugat sa kamay ni Aldrin. Nakalimutan ni Christina ang kanyang takot. Ang instinct ng isang inang sanay mag-alaga ay nangibabaw. May sugat ka. Hayaan mong tulungan kita. Bago pa makatutol si Aldrin, hinawakan ni Christina ang kanyang pulso. Isang kuryente ang tila gumuhit sa kanilang dalawa sa sandaling maglapat ang kanilang balat. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang pundi na bumbilya, napatitig si Christina sa isang maliit na pilat sa bandang ibaba ng hinlalaki ni Aldrin. Isang pilat na hugis kidlat na nakuha ni Steven noong ipinagluto niya si Christina ng unang pagkakataon. Steven! Ang hikbi ni Christina ay hindi na napigilan. Alam kong ikaw yan. Huwag mo naman akong paglaruan ng ganito. Bakit ka nagpapanggap na hindi mo ako kilala? Mariing binawi ni Aldrin ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga panga ay naginggit-ngit sa tindi ng sakit na biglang sumagi sa kanyang ulo. Isang imahe ng isang babaeng nakangiti sa gitna ng ulanan ang dumaan sa kanyang isip, ngunit tila ito ay isang sirang plaka na hindi mabuo-buo. Hindi ako si Steven! Wala akong kilalang Steven! Ang asik ni Aldrin, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. I'm just a bouncer, a nobody. Huwag kang mag-ilusyon, miss. Look at you and look at me. Pareho tayong naliligaw sa dilim, kaya huwag mo nang dagdagan ng gulo sa utak ko. Inilabas ni Aldrin ang isang panyo at padaskol na ibinigay ito kay Christina upang ipunas sa luha nito. Punasan mo yang mukha mo. You look pathetic. At kung gusto mong mabuhay ng matagal sa lugar na ito, huwag kang lalapit kay Doña Matilda. She's a monster in designer clothes. Naglakad palayo si Aldrin. Ngunit bago siya tuluyang makalabas,
Lumingon siya kay Christina. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yelo, ay panandali ang nagpakita ng isang emosyong tila pag-aalala. Umuwi ka na pagkatapos ng shift mo. Hindi ligtas dito para sa mga taong may puso. Naiwang mag-isa si Christina. Yakap ang panyo na amoy dagat at sandalwood, ang amoy ni Steven. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumasigaw ng katotohanan, ngunit ang pader sa pagitan nila ay tila mas mataas pa sa anumang gusali sa Maynila. Ganito na lang ba ang halaga ko? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang maruming sapatos. Isang estranghero sa lalaking ibinigay ko ang lahat? Sa itaas, narinig niya ang malakas na tawa ni Matilda na humahalo sa ingay ng baso at musika. Ang bawat tawa nito ay tila isang saksak sa sugatang puso ni Christina. Hindi niya alam kung paano, ngunit sumumpa siya sa dilim ng pasilyong yon. Babawiin niya ang lahat ng kinuha sa kanya. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina. Ang masayang ritmo ng musika sa Club The Velvet ay biglang naputol. Pinalitan ng nakakangilong tunog ng pagkabasag ng malalaking salamin at hiyawan ng mga taong nagpapanik. Ang amoy ng mamahaling alak ay mabilis na nahalinhan ng matapang at nakakasulasok na amoy ng pulbura. Isang pagsalakay ng mga hindi kilalang lalaking armado ang naging mitya ng impyerno sa loob ng club. Dapa! Lahat kayo dapa! Sigaw ng isang boses, ngunit ang babala ay huli na para sa marami. Nasa gitna ng dance floor si Christina. Hawak ang kanyang tray na ngayon ay nagsisilbi na lamang kalasag laban sa mga lumilipad na piraso ng baso. Ang kanyang paningin ay naghahanap kay Matilda, ngunit ang reyna ng kadiliman ay mabilis na naglaho sa likod ng kanyang mga bodyguard. Iniiwan ang lahat sa kapahamakan. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na braso ang humablot sa baywang ni Christina at binuhat siya patungo sa ilalim ng isang matibay na bar counter. Ang init ng katawan ng lalaking yon ay pamilyar. Isang proteksyon na tila matagal na niyang hinahanap. Stay down, Christina. Huwag kang titingala kung ayaw mong tamaan. Si Aldrin. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig. Puno ito ng apoy ng determinasyon, habang ang paligid ay nababalot ng usok at tunog ng mga kagamitang nagkakalasog-lasog. Si Aldrin ay tila isang pader na humaharang sa anumang panganib na paparating kay Christina. Isang matinding pagsabog ang nagpagitla sa buong gusali. Ang mga ilaw na neon ay kumislap bago tuluyang namatay. Iniiwan silang balot ng kadiliman at tanging ang liwanag ng mga putok ng baril ang nagbibigay ng anino. Sa sandaling iyon, ang ulo ni Aldrin ay tila hinahati ng isang matalim na itak. Isang alaala ang biglang sumabog sa kanyang isip. Isang gabi ring maulan, isang sasakyang nahuhulog sa bangin, at ang boses ng isang babaeng sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang mukha ng babaeng iyon sa kanyang panaginip ay ang mukhang nasa harap niya ngayon. Ah! Napahawak si Aldrin sa kanyang sentido. Ang kanyang mukha ay namuti sa tindi ng sakit. Steven! Anong nangyayari? Steven, tumingin ka sa akin. Ang pagmamakaawa ni Christina, ang kanyang mga kamay ay humawak sa pisngi ng lalaki. Christina! Ang dagat! Ang aksidente! Ang bulong ni Aldrin ay halos hindi marinig, ngunit sapat na iyon upang patigilin ang tibok ng puso ni Christina. Naaalala na niya, ngunit walang oras para sa pag-iingat. Isang lalaking armado ang nakakita sa kanila at itinutok ang baril sa direksyon ni Christina. Nang walang pag-alinlangan, itinulak ni Aldrin si Christina palayo at hinarap ang panganib. Ang tunog ng pagtama ng bala sa laman ay bumasag sa katahimikan ng kanilang kinalalagyan. Hindi sumigaw si Aldrin. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang napasandal sa pader. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran kung saan ang malapot at mainit na dugo ay nagsisimulang bumaha sa kanyang itim na suot. Hindi! Ang sigaw ni Christina ay punong-puno ng pait. Kahit nanghihina,
Pilit nang ngumiti si Aldrin. Isang ngiting hindi kay Aldrin, kundi kay Steven Santana. Ang lambot ng kanyang tingin ay bumalik. Ang pagkilalang 3 taon niyang ipinagkait ay naroon na sa kanyang mga mata. Tumakbo ka na. Hanapin mo ang mga anak natin. Ang huling salitang lumabas sa kanyang mga labi bago siya tuluyang mawalan ng malay sa bisig ni Christina. Ang sirena ng mga pulis ay naririnig na mula sa labas habang ang mga bumbero ay nagsisimulang pumasok sa nasusunog na gusali. Kailangang magdesisyon ni Christina. Kung mananatili siya, mahuhuli siya at baka hindi na makita ang kanyang mga anak. Kung aalis siya, iiwan niya ang lalaking kakahanap lang niya muli. Gamit ang kanyang huling lakas, hinalikan ni Christina ang noo ni Steven. Ang lasa ng dugo at alat ng kanyang luha ay humalo sa kanyang bibig. Hahanapin kita muli, Steven. Pangako yan. Pero ngayon, kailangan kong maging ina muna. Sa gitna ng usok at apoy, si Christina ay lumabas sa service exit. Bit-bit ang isang piraso ng damit ni Steven na may bahid ng dugo. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ang bituin ng pag-asa ay nagsimulang magpakita sa langit. Ang amoy ng dinikdik na dahon ng sambong at mainit na gas ay humahalo sa amoy ng kalawang sa loob ng maliit at taguo nilang silid sa tambakan. Hindi iniwan ni Christina si Steven. Sa tulong ng isang matapat na tricycle driver na kaibigan niya, nailabas niya ang lalaki mula sa nasusunog na club bago pa man dumating ang mga awtoridad. Nakatitig si Christina sa mukha ng lalaking mahimbing na natutulog dahil sa lagnat. Ang bawat lamat sa kanyang balat, ang bawat peklat sa kanyang katawan, ay tila mga linyang nagsasalaysay ng hirap na dinanas nito sa loob ng 3 taon. Sa tabi ng higaan, nakalatag ang isang luma at kupas na pitaka. Mula rito, kinuha ni Christina ang isang maliit na litrato, ang litrato ni Nathan at Noah na kinuha sa unang kaarawan ng mga ito. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Steven. Hindi na ito ang mga mata ni Aldrin na malamig at walang pakiramdam. Ang bawat pagkurap niya ay tila pagpunit sa isang makapal na belo na nagpabulag sa kanya sa mahabang panahon. Ang mahinang tawag niya. Isang pangalan na matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanyang kawalan ng malay, ngayon ay muling lumitaw na parang isang hiyas mula sa putikan. Steven, naaalala mo na ba? Ang boses ni Christina ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa dulo ng banig. Pilit na bumangon si Steven sa kabila ng hapdi ng kanyang sugat sa tagiliran. Tumingin siya sa paligid, isang madungis at masikip na silid na malayo sa karangyaan ng kanyang nakaraan. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin sa hawak na litrato ni Christina, doon tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Sila ba? Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Kinuha niya ang litrato ng may nanginginig na mga daliri. Hinaplos niya ang mga mukha ng 2 batang lalaki na may parehong mga mata at hugis ng panga gaya ng sa kanya. Sila ba ang mga anak natin? Tumango si Christina habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Sina Nathan at Noah. 3 taon silang lumaki na ang tanging alam tungkol sa ama nila ay ang mga kwentong gawa-gawa ko dahil ang akala ko, binitawan mo na kami. Isang matinding bugso ng galit ang rumesponde sa dibdib ni Steven. Hindi galit para kay Christina, kundi para sa katusuhan ni Matilda. Naalala na niya ang lahat, ang gabi ng aksidente, ang mga lalaking humarang sa kanya, at ang malamig na tawa ng kanyang ina-inahan bago siya nawalan ng malay. Pinagnakawan siya nito ng 3 taon ng pagiging ama. Pinagnakawan nito ang kanyang mga anak ng isang magandang buhay. Pinatay niya ako, Tina. Pinatay ni Matilda ang pagkatao ko para makuha ang lahat ng sa akin. Ang boses ni Steven ay punong-puno ng gigil. Ang bawat salita ay tila pagngangalit ng kanyang mga ngipin. At hinayaan niyang magdusa ka. Hinayaan niyang maging server ka sa lugar na yun habang siya ay nagpapakasasa sa pera ng pamilya ko. Hinawakan ni Steven ang kamay ni Christina.
Ang haplos na dati ay malambot, ay ngayon ay magaspang na dahil sa hirap. Hindi na ako si Aldrin at hinding-hindi na ako papayag na tapakan ka pa nila ulit. Pero kailangan kong bumalik, Tina. Kailangan kong bawiin ang pangalan ko para sa inyo ng mga bata. Ngunit mapanganib, Steven, akala nila ay patay ka na. Kapag nalaman nilang buhay ka, hindi sila magdadalawang isip na tapusin ang sinimulan nila. Ang pag-aalala ni Christina ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Tumitig si Steven sa mata ni Christina. Sa gitna ng dumi at hirap, nakita niya ang isang lakas na hindi matatapatan ng kahit anong yaman. I'm a Santana, Tina. At ang isang Santana ay hindi sumusuko ng walang laban. Magtiwala ka sa akin. Para ito sa kinabukasan ni Nathan at Noah. Bago pa man makasagot si Christina, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang sandali. Ang tunog ng mga mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ay nagpahiwatig na hindi sila nag-iisa. Christina! Alam naming narito ang bouncer na yan. Lumabas kayo kung ayaw ninyong sunugin namin ang longganio. Ang mga tauhan ni Matilda, natunto na nila ang kanilang kinaroroonan. Ang liwanag ng pag-asa ay muling nanganib na lamunin ng anino ng nakaraan. Ang marupok na pintuan ng kanilang silid ay hindi na nakayanan ng bigat ng mga sapatos na sumisipa rito. Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay naglaho, pinalitan ng marahas na pagpasok ng mga lalaking nakauniporme ng itim. Ngunit ang pinakanakakapanindig balahibo ay ang dahan-dahang pagpasok ng isang babaeng ang bawat hakbang ay nagpapatunog sa sahig na kahoy. Ang amoy ng mamahaling pabango na Chanel numero 5 ay tila isang laso na humalo sa amoy ng alikabok at dugong na tuyo. Nakatayo si Matilda Santana sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang nakatingin kay Christina na nakayakap kay Steven. Look at this touching family reunion. Ang boses ni Matilda ay puno ng pang-uuyam. Dito mo babalak palakihin ang mga tagapagmana ng Santana? Steven, sa gitna ng basura at kasama ang isang babaeng amoy palengke, pilit na tumayo si Steven kahit nanginginig ang kanyang mga binti. Umalis ka rito, Matilda. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang nagpaligaw sa akin sa isla. I will take everything back from you. Tumawa si Matilda. Isang tawang malamig at walang kaluluwa. Really, Steven? You think you have a choice? Outside this room, the police are waiting. May mga saksi na magsasabing ikaw ang pumatay sa mga tao sa club kagabi. You're a criminal now, Aldrin, not a Santana. Lumingon si Matilda kay Christina. Ang kanyang tingin ay tila isang ahas na handang tumuklaw. At ikaw, Christina, did you think I wouldn't find your children? Sina Nathan at Noah. Ang kukulit nila habang natutulog sa dampanyo sa probinsya, di ba? Isang tawag ko lang, hindi na sila magigising. Nanigas ang buong pagkatao ni Christina. Ang malamig na takot ay gumuhit mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang mga paa. Huwag, pakiusap, huwag ang mga anak ko. Then leave, ang madiing utos ni Matilda. Take this money and disappear. If you stay with him, I will make sure you and your children end up in a place where no one can find you. Isakripisyo mo ang lalaking ito o isakripisyo mo ang buhay ng mga anak mo. Choose! Tumingin si Christina kay Steven. Nakita niya ang pagmamahal at ang pag-asang naglalaro sa mga mata nito. Ngunit sa kanyang isipan, nakita niya ang mga ngiti ni Nathan at Noah, ang mga batang wala pang malay sa tindi ng kasamaan ng mundong ito. Ang hiya at ang utang na loob sa sariling mga anak ang nanaig. Hindi niya pwedeng isugal ang buhay ng kanyang mga sanggol. I'm sorry, Steven. Ang bulong ni Christina, ang kanyang boses ay halos mawalan ng tunog. Hindi ko kaya. I can't lose them. Tina, no! Huwag kang makinig sa kanya. Ang sigaw ni Steven habang pilit siyang hinahawakan ng mga bodyguard ni Matilda. Kinuha ni Christina ang bag na naglalaman ng pera, hindi dahil sa ganid, kundi dahil ito ang tanging paraan
upang mailayo ang kanyang mga anak sa kamay ni Matilda. Tumalikod siya nang hindi tinitingnan si Steven, kahit na ang bawat hakbang niya ay tila pagpunit sa kanyang sariling puso. "You're a coward, Christina!" Ang huling sigaw ni Steven na narinig niya bago siya tuluyang lumabas sa dilim. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak muli. Habang tumatakbo si Christina palayo, narinig niya ang sirena ng mga pulis na paparating sa gusali. Sa mga balita kinabukasan, ang tanging mababasa ay ang pagkamatay ng bouncer na si Aldrin sa isang shootout, habang ang pamilya Santana ay formal nang nagluluksa sa pagkawala ng kanilang tagapagmana. Ang katotohanan ay muling nabaon sa ilalim ng pera at kapangyarihan. Si Christina ay bumalik sa kanyang bayan, bitbit ang isang lihim na kasing bigat ng langit at isang pangakong hinding-hindi na muling magtitiwala sa sinuman. Ang engranding ballroom ng Santana Hotel ay nababalot ng ginto at kristal. Ang bawat sulok ay kumikinang, tila sumasalamin sa tagumpay ni Matilda Santana. Ngayong gabi, formal na siyang itatalaga bilang tanging tagapagmana at chairman ng Santana Group. Ang amoy ng pinakamamahal na champagne at ang tunog ng mga kubyertos na pilak ay nagbibigay ng impresyon ng isang perpektong kaharian. Nakatayo si Matilda sa gitna ng entablado. Suot ang isang itim na gown na puno ng mga diamante. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamalaki. Tila isang reyna na sa wakas ay nakamit ang koronyang matagal na niyang pinagnasaan. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 30 taon ng ating kumpanya. Ipinagdiriwang din natin ang katotohanan na sa kabila ng mga trahedya, ang pamilya Santana ay mananatiling matatag. Ang boses ni Matilda ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pekeng emosyon. Ngunit bago pa man niya maidikit ang pluma sa dokumentong magpapatibay sa kanyang kapangyarihan, ang malalaking screen sa likod niya ay biglang nagbago. Hindi na ang kanyang mukha ang nakikita, kundi isang madilim at malabong video mula sa isang security camera sa pantalan. Ang gabi kung kailan itinulak si Steven Santana sa dagat. Ang bulong-bulungan sa paligid ay tila isang dambuhalang alon na unti-unting lumalaki. Ang mukha ni Matilda ay nawalan ng kulay. Ang kanyang kamay na humahawak sa pluma ay nagsimulang manginig. Anong kahangalan ito? Patayin niyo ang screen. Ang sigaw niya, ngunit walang sumunod. Ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas ng may mabigat na tunog na tila nagpapapasok ng isang malamig na hangin mula sa labas. Mula sa dilim, isang anino ang dahan-dahang lumakad patungo sa liwanag. Hindi ito si Aldrin na madungis at sugatan. Ito ay si Steven Santana. Suot ang isang dekalidad na suit, ang kanyang tindig ay puno ng dangal, at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng espada ng katarungan. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa pulang alpombra ay tila pagbibilang ng mga huling sandali ni Matilda. Kasunod niya ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation, NBI. The celebration is over, Matilda. Ang boses ni Steven ay malamig, walang bahid ng galit. Tanging ang katotohanan lamang. Did you really think that a Santana could be killed by a mere wave? O nakalimutan mo na ang dugo ng aking ama, ang dumadaloy sa kumpanyang ito, hindi ang sayo? Steven, imposible! Patay ka na! Nakita ko ang report! Ang sigaw ni Matilda, ang kanyang pagpapanggap, ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang hiya ay wala na. Napalitan ng isang desperadong takot. Ang report na ikaw mismo ang gumawa? Ani Steven habang humihinto sa harap ng entablado. Inilabas niya ang isang maliit na recording device. I have everything, the orders to kidnap me, the money trail to the club, at ang pagbabanta mo sa isang inang walang laban para lang layayasan ako. Sa harap ng lahat ng mga maimpluwensyang tao sa bansa, ang kagalang-galang na Doña Matilda ay nagmura at nagsimulang magwala. Sinubukan niyang saktan si Steven, ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga awtoridad. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang diamanteng headpiece ay nahulog at gumulong sa sahig.
isang simbolo ng kanyang maruming kapangyarihan na ngayon ay wala ng halaga. Bibitayin ka, Steven. Sisiguraduhin ko. Ang huling hiyaw ni Matilda habang kinakaladkad siya palabas ng ballroom. Ang kanyang marangyang gown ay sumasayad sa sahig na dati ay tinitingnan niya ng may paghamak. Naiwan si Steven sa gitna ng atensyon ng lahat, ngunit ang kanyang puso ay wala sa tagumpay na ito. Tumingin siya sa kanyang palad, sa panyong ibinigay sa kanya ni Christina noon. Nakamit na niya ang hustisya laban sa mga Santana, ngunit alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Tina, nasaan ka na? Ang mahinang bulong niya sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng kanyang tagumpay. Sa isang malayong probinsya, habang nanonood sa isang lumang telebisyon, nakita ni Christina ang balita. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya tumawa. Dahan-dahan lang niyang pinunasan ang kanyang luha at niyakap ang kanyang 2 anak na mahimbing na natutulog. Ang hustisya ay dumating na, ngunit para sa kanya, ang katahimikan ng kanilang simpleng buhay, ang tunay na kayamanan na hindi na niya muling ipagpapalit sa kahit anong ginto. 1 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga dahon na tinangay ng hangin mula sa madilim na pasilyo ng Maynila patungo sa sariwang hangin ng probinsya. Wala na ang amoy ng usok at alak. Pinalitan na ito ng bango ng bagong luto, nakakanin at sariwang barako na kape na nagmumula sa kainan ni Christina. Isang maliit, ngunit malinis at kilalang kainan sa tapat ng dagat. Nakatayo si Christina sa likod ng counter. Ang kanyang buhok ay maingat na nakatali at ang kanyang suot ay isang simpleng puting blusa na nagpapakita ng kanyang linis at dangal. Wala na ang makapal na kolorete. Ang kanyang ganda ay nagniningning mula sa loob. Isang gandang hinubog ng hirap at pinatibay ng pagmamahal sa mga anak. Mama, look. I finished my homework already. Sigaw ni Nathan habang tumatakbo patungo sa kanya. Bit-bit ang isang notebook. Kasunod niya si Noah na masiglang naglalaro sa buhanginan. Ngumiti si Christina, isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang galing naman ng anak ko. Sige na, tulungan mo si Noah na magligpit ng mga laruan dahil malapit na tayong magsara. Habang inaayos ni Christina ang mga upuan, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang kainan. Lumabas mula rito si Don Roberto, ang pinakamayamang negosyante sa kanilang bayan. Madalas itong pumunta rito, hindi lang para sa kakanin, kundi para sa atensyon ng babaeng pilit na bumabangon sa sariling mga paa. Christina, hanggang kailan mo ba papagurin ang sarili mo rito? Alam mo namang sa isang salita mo lang, pwede kitang bigyan ng buhay na hindi mo na kailangang humawak ng sandok. Ani Don Roberto, habang inilalatag ang isang maliit na kahon ng alahas sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan ni Christina ang kahon, pagkatapos ay tumingin siya sa dagat, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Hindi siya natigilan, hindi siya nasilaw. Don Roberto, nagpapasalamat po ako sa inyong kabutihan, ngunit ang buhay na meron ako ngayon, ang pagod ko, ang pawis ko, at ang kalayaang magpasya para sa mga anak ko. Ito ang pinakamahalagang alahas na nakuha ko sa buong buhay ko. Hindi ko kailangan ng sasandalan dahil natutunan ko ng tumayo gamit ang sarili kong mga paa. Madiin ngunit magalang ang kanyang pagtanggi. Ang hiya na dating nagpapayuko sa kanya ay napalitan na ng dangal. Nang umalis ang sasakyan ni Don Roberto, isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Christina. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakadepende sa bulsa ng isang lalaki. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang nililinis niya ang huling lamesa, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Ang amoy ng dagat ay tila nagdala ng isang alaala ng sandalwood at ulat. Sa dulo ng kalsada, isang lalaki ang nakatayo, pinagmamasdan ng liwanag mula sa kainan ni Christina. Hindi ito lumalapit, hindi rin ito umaalis. Hawak niya ang isang lumang sobre. Ang ultrasound na noon ay nadungisan ng putik,
Ngunit ngayon ay maingat na nalinis at nakalagay sa isang frame. Si Steven, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pasukin ang buhay ni Christina. Hindi siya dumating bilang isang tagapagligtas. Dumating siya bilang isang taong nagnanais na mapatawad. Alam niyang ang babaeng iniwan niya sa ulanan noon ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang reynang nagtayo ng sarili niyang kaharian mula sa mga guho ng nakaraan. Dahan-dahang lumingon si Christina. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng malawak na distansya. Walang sigawan, walang dramatikong pagtakbo. Tanging ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ang bumasag sa katahimikan. Dumating ka! Bulong ni Christina sa hangin. Ang kanyang puso ay nananatiling mahinahon. Ang bukas ay hindi na isang panaginip na nakakatakot. Ito ay isang pahina na handa na niyang sulatan. Kasama man o wala ang lalaking minsan ay naging mundo niya. Ang gabi ay balot ng kapayapaan. Tanging ang malambot na liwanag ng buwan ang sumasayaw sa ibabaw ng mga alon. Sa loob kainan ni Christina, ang amoy ng bagong timplang kape ay tila isang yakap na nagpapatahan sa anumang bagyong natitira sa puso. Dahan-dahang lumapit si Steven sa counter. Hindi siya ang aroganteng tagapagmana na nakita ni Christina sa mansyon noon at hindi rin ang Aldrin na puno ng galit sa club. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay may mga matang nagsasabi ng 1,000 patawad. Inilapag ni Steven ang isang maliit na frame sa ibabaw ng lamesa. Sa loob nito ay ang ultrasound na noon ay nadungisan ng putik at lugaw, ang mismong bagay na naging simbolo ng kanyang pinakamasakit na alaala. Ngayon, ito ay malinis na, maingat na inayos at binigyan ng karangalan. Hindi ko ito itinatapon, Tina. Ang boses ni Steven ay bahagyang nanginginig. Sa bawat araw na nawawala ako sa sarili ko, ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na may dahilan ako para mabuhay. I'm sorry for everything. For being weak, for being absent, for the pain my name has caused you. Tiningnan ni Christina ang frame. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagmasa ng kakanin, naglaban ng mga damit ng ibang tao, at nagpatahan sa yak ng kanyang mga anak sa gitna ng dilim. Ang mga kamay na ito ay hindi na nanginginig sa takot. Ang pera ng mga santana ay hindi kayang bayaran ang bawat luhang pumatak noong gabing pinalayas ako ng ina mo. Steven. Ang boses ni Christina ay kalmado. May awtoridad na nagmumula sa kanyang pinagdaanan. At hindi rin nito kayang palitan ang 3 taon na mag-isa kong hinarap ang lahat. Yumuko si Steven. Tinatanggap ang bawat salita ni Christina bilang kanyang nararapat na parusa. Alam ko, hindi ako narito para bilhin ang kapatawaran mo. Narito ako dahil gusto kong maging bahagi ng buhay niyo. Kung pahihintulutan mo ako, hindi bilang isang santana na mayaman, kundi bilang isang lalaking handang magtrabaho para sa inyo. Sa sandaling iyon, lumabas sina Nathan at Noah mula sa loob. Tumigil ang 2 bata nang makita ang estrangherong lalaki. Napako ang tingin ni Noah sa mga mata ni Steven, ang mga matang tila salamin ng kanyang sariling muka. Mama, who is he? Tanong ni Noah. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Tumingin si Christina kay Steven, pagkatapos ay sa kanyang mga anak. Ang karma ni Matilda ay ang pag-iisa sa kulungan, ngunit ang karma ni Christina ay ang makitang muli ang liwanag sa gitna ng dilim. He is someone from the past who wants to help us in the future. Simpleng sagot ni Christina. But he needs to prove himself first. Right, Mr. Santana? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Steven. Nauunawaan niya. Ang pag-ibig ay hindi isang regalong basta-basta ibinibigay. Ito ay isang tiwala na kailangang paghirapan muli. Yes, I am ready to wait, kahit gaano katagal. Sagot ni Steven. Lumipas ang mga buwan. Ang kainan ni Christina ay naging mas masigla. Maraming tao ang namamangha sa bagong katulong sa kainan. Isang lalaking mukhang artista.
Laging maayos manamit kahit naguhugas ng pinggan at walang reklamo kahit utusan ni Christina na magbuhat ng mga sako ng bigas. Si Steven Santana ay natutong mamuhay ng simple. Natuto siyang makinig sa mga kwento ng mga mangingisda at tumulong sa pag-aaral ni Nathan at Noah. Hindi na siya ang amo, siya na ang katuwang. Isang hapon, habang ang mag-anak ay nakaupo sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw, hinawakan ni Steven ang kamay ni Christina. Sa pagkakataong ito, hindi binawi ni Christina ang kanyang kamay. Ang init ng palad ni Steven ay humahalo sa lamig ng hangin ng dagat. "Are you happy, Tina?" tanong ni Steven. Tumingin si Christina sa kanyang mga anak na nagtatakbuhan sa buhanginan. Pagkatapos ay kay Steven na ngayon ay bahagi na ng kanyang bawat araw. Ang pait ng nakaraan ay naroon pa rin bilang isang aral, ngunit ang tamis ng kasalukuyan ang mas nangingibabaw. "I am at peace, Steven, at iyon ang pinakamahalaga," sagot niya. Ang kwento ni na Christina at Steven ay hindi nagtapos sa isang magarbo at engrandeng kasal, kundi sa isang tahimik na pangako sa ilalim ng langit. Isang pangakong ang bawat bukas ay pagsisikapan nilang buuin ng magkasama, bitbit ang dangal, katapatan at isang pag-ibig na hindi na muling mababali ng anumang bagyo. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat ng sakit.